Mayong buntag, hindot ang mensahe sa kanta, I'm not ashamed of the gospel. Pero nga kung nadunggan nila ato, I am ashamed of the gospel man. Kadungog mugnat? Wala. O kadungog nat? Ha? I am ashamed of the gospel. Ito, sa tinuod lang, muna real life na to ba, nga maulaw ta sa mga balita. Pero, ang dapat yun, dili na to ikaulaw mga balita. Dili na to ikaulaw mga balita, kay muna ang gahom sa Diyos kaluwasan. Okay. Tumblihan tong Bible sa Proverbs chapter 24 verse 10. Ang may Bible or sa screen. Proverbs 24 verse 10. Now Proverbs 24 verse 10. Itong dunganan pagbasa. If you faint in the day of adversity, your strength is small. If you faint in the day of adversity, your strength is small. Mga po sa ta, salamat Ginoo sa imong pulong. Nalingin ni Ginoo, musabdan o ikaw mahimayang pasidunggan in kabuntagon sa panimbahon karon. Bugin natugyan kanimong tanan. In Jesus name, Amen. Miaging Domingo atong naisgutan ang kanang sa James chapter 1 nga ang mga pagsulay sa kinabuhi maunay mohimo natong hamtong dias pagtuo nga ikalipay nato ang mga pagsulay. Count it all joy. Isipon nato nga mao'y kalipay, tumang kalipay ang mga pagsulay. Kaya maunay mo dala nato ngadto sa pagka mapailubon. Nya kumusta inyo ang tibok semana? Gisulayan gid mo no? Salamat sa Ginoo kay ang pulong niya ato mahinumduman ba nga mao man yung giingon sa Ginoo nga. Lami na unta isyagit pero pastor. Daghang mapandol nako. Sulayan gid ta no para mahimo mapailubon. O karon, mo ni Proverbs chapter 24 verse 10.
nga kung sa dihang natay mga kalisdanan, kung mo give up ta, kung mo give up ta sa mga kalisdanan, ang atong strength gamay ra. Kining Proverbs usa ni ka general nga statement ba? Usa ka summary sa kinabuhi nga gihatag ni Solomon nato para naatay idea. Naatay kaalam sa mga panghitabo sa atong palibot. Nga iyang observation mo ni nga kung sa dihang naatay kalisdanan unya mo give up ta, gamay ra gyud ay tagay kusog. Sa ato pa wala tay kusog ug wa pa ta nahamtong. Munay kamatuoran. Maluya ta sa dihang naay kalisdanan. Pero ang kining kalisod, sumala sa James sa miaging Domingo nga atong natun-an nga makahatag nato og kusog, makahatag nato og kalig-on sa atong pagtuo. Pareha bitaw sa kanang mag-gym, sulay na mo gym. Sulay ko sa una, nako maglawas sa una. Kasimbo ko, sige ko workout, kaya nga mo kung dito, kabuanan, layo man. Dagduwa ka galon, akong arsahon. Tingala ko silang pastor isoy, gym ka, Brad, ko wala man pastor, arsar ako galon. Dako kay kong braso. Pero karon diri, wala na kabuonon, ni gamay akong lawas. Wala makatabang ginang adversity sa toa. Makapurma sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Kung sa physical nga bahir, mapurma imong lawas, tanaw ko na mga libors pantalan god. Tanaway lang abs. Ewa kuwal ka, may pagalibor na lang ko. Kaysa, tanawa ron, dako kay kog, muburot tong tiyan. Usarang ab. Makatabang ang kalisdanan, makatabang yun. O sa workout ba, dili gina muundang dias tunga-tunga, tiwason gina nila para maligon gyud ang ilang lawas. Para muligon gyud ang ilang lawas. Dili sila mo hunong. Padayon. Bisan tuog na ay pamaol. Pamaulan ta biya no kanang pamaol permiro ra man na. Kasulay mo kanang hago kayong lawas. Kaya pagkahuman, grabing pamaol, no? Pero pag sunod ana, maura gyapon imong activity buhaton, wala na kay pamaol. Pero kung dangan nimo, pagbalik nimo pamaulan gihapon ka, pamaulon na pud ka. Mao na nga dili mo surrender. Kayahon. So kani nga verse, ang logic ani nga verse mao nga kung dili nimo kaya ang mga gagmay nga butang, gagmay nga kalisdanan, dili po dahil nimo kaya ang mga dagko nga kalisdanan. Nakuha na to ang logic ani nga bersikulo. Kung dili nimo kaya ang mga gagmay nga mga kalisdanan, mga gagmay nga problema, dili nimo pod kaya ang mga dagko nga problema. Kung dili nimo kaya ang pag-arsa og mga bugat nga mga butang, kanang 20 kilos nga bugas, dili nimo kaya pod ang pag-arsa og 50 kilos. Lisod kayo na-unaon o sayon ra na-unaon? Ayon na no? Ayon na kayo na-unaon. Sabdan ra ginato ning bersikulo ha. Mo ni ang pasabot ani. Mo na nga ang application ng bersikulo ha, praktiso nato ang mga ginagmay nga butang para mahimutang preparado sa mga dagko nga mga butang. Ang mga gagmay nga problema atong i-welcome.
Dili ta mo reklamo sa mga gagmay nga problema para ma-ready ta sa mga dagko nga problema. Sa Bible pa, sa Mateo, kung mahimo kang kasaligan sa mga gagmay nga butang, saligan usab ka sa Ginoo sa mga dagko nga mga butang. Muna ang application ani nga bersikulo. So muna nga atong tinghuaon nga dili ta mo reklamo sa mga ginagmay nga mga problema nga ihatag sa Ginoo nato. Mahimo tang kasaligan ba aron ang Ginoo musalig nato sa mga dagko na pod nga mga problema. Kay kanang kuan, balance sa mga gyud na. Kanang mga panalangin naman ay balance nga mga problema, kabalo ba mo ana? Naman ay equivalent nga mga problema. Malagod kung imong service bike ra, akong service sa una bike ra, akong problema gamay ra gyud kaayo. Kay ang kadina mapalos, maura. Dan ilisag ligid, barato ra kaayo. Then pag motor na, dako-dako na pod nga problema. Daghan ang mga parts palitunon. Daghang pisa nga maguba, posible maguba sa sulod. Then gasto-gasto na pod gamay. Ang usab kung sakyan na. Dako-dako na gyud nga problema. Mas gasto na gyud na kayo. So kasaligan ta sa Ginoo sa dagko nga butang, dagko nga mga panalangin kung mahimo tang kasaligan sa mga gagmay nga mga butang, gagmay nga mga panalangin. Ug wala gyud shortcut sa kinabuhi. Wala magsugod gina sa gagmay. Ang gustong shortcut, di na pwede. Dili na pwede ang gustong shortcut. Kay mismo gani ang mga dagko nga mga negosyante, asa man na sila gasugod? Sa gagmay nga negosyo. Dahil ang ilang mga anak, dili na pakuratan nila nga, pagkamatay na, ikaw na puli, dili oy. Ang ilang mga anak, o na patabang-tabangon nila para ma-expose, para maanad. Aron di makuratan ba? Ang mga tagiyag, dagko nga mga bikiri, ilang anak, ilang palutuog pan, pamasahon. Di na pakuratan nila nga, oy, ikaw dahil manid, dako kay negosyo, human, kasagaran na itabo anak, nga bankrupt ang negosyo. Kaya ilang anak nakuratan, wala na anad sa gagmay nga mga butang. So muna, nindot kaning bersikulo ha, kay daghan tag makuha nga mga pagtulunan. Gagmay nga mga butang, dili ta mo reklamo. Gagmay nga mga kalisod o problema, dili ta mo reklamo. Kay maunay training nato sa Ginoo. Kung kasaligan ba ta ng gagmay nga mga butang, kung faithful ba ta sa gagmay nga mga butang nga gihatag sa Ginoo nato. Kay balo man ko nga kini mga kalisdanan nga gihatag sa Ginoo nato, gisulayan gyud ta sa Ginoo ani kung mahimo batang matinumanon ani, kung mahimaya bang Ginoo ani. Kay ang mga dagko nga butang sa kinabuhi nahitabo na siya pinaagi gyud sa mga gagmay nga butang. Pinaagi sa mga gagmay nga butang. So, ginagmay pero padayon lang ta sa ato mga ginabuhat nga mga gagmay nga mga butang. Ayaw ayaw surrender. Kaya kung mo surrender ka, ingon ang Proverbs, gamay ra gyud kaayo ka og kusog. Gamay ra gyud kaayo ka og utok barakana, no? Ora gyud na imong una-unaan taon. Surrender ra gyud ritso. Katong atong champion sa weightlifting si Diaz. Unsa may iyang giingon? Nagsugod siya og gaan pa nga mga arsahon niya, no? Wa siya nilargog arsa atong bugat kay sa tanan. Mo gina gaan, then nagkabugat. Then wala siya ni undang. O siya ni hunong iyang gi-share atong ga COVID. Ang ubang mga weightlifter ni pahulay kay COVID. Siya ga arsa-arsa gihapon. Unay sikreto gyud sa mga tao mga successful sa kinabuhi.
nagsugod diha sa gaan, nagpadayon. Wala mo diretso. Kanang yung wala mo diretso. Dili mo diretso. Dili mo shortcut. Mga young people, wala gyud shortcut. Magsugod gyud ta diya sa mga gagmay nga mga butang. So karon mga bata ato ning anaron daan sa mga problema nga isolve nila. Dili nato diretsoon og tabang nga tabangan din nato kay maluoy ta. Bintaha gitong bata nga na-expose problema, nakakat-on siya sa pag-solve niya na. Bintaha gyud. Kaysa bata nga wala kay tinabangan tanan, wa gyud nakat-unan. Dili mo reklamo o dili mo undang kay normal lang mga problema sa kinabuhi. Normal lang sa eskwelahan, kapoy gyud na, lisod gyud na. Ayaw ibaliwala ng mga problema sa eskwelahan nga di na kumiskwela kay kapoy kaayo. Normal na nga naay problema oy. Ayaw lag quit. Sa hinumduman gyud nako grade kauna di man nga na no, grade 7, grade 8, 1 man, first year high school. Layo kayo nga mong high school, layon problema gyud namo pliti. Kung baklayon po namo, kinahanglan may musugod og sayo kaayo. Aron maabot gyud dito dili late. Mo ginaya mong problema. Barator biyang pliti sa una piso pero kanang maglisod magid mi. Pero salamat sa Ginoo kay nakapadayon. Kaya ang problema pag yun, pag abot dito, nanapoy laing gastuanan kay daghang mga clearance, dili pirmahan kung di ka kabayad. Another problema na po, unsaon man nakaanil lagi tag eskwelahan pero nanapoy bayro nun. Daghang mga problema oy. Problema kay namo sa una ng bayro nun. Kung makapadayon ba miog, dili ba? Maura gyud na imong problema. Pero salamat sa Ginoo kay nakapadayon. O diha nasulayan ang atong pagtuo, diha nasulayan ang atong kusog, unsa ka gamay ang atong kusog. Kung dili ta dali mo quit sa kinabuhi. Salamat ko sa Ginoo kay kining mga young people bandari kan nakakat-o nagpamaligya ba. Ay yung bisag gagmay ra mga butang nakakat-o na gid sila, wala nila nagibaliwala. Kay nasayod kita nga naay makatunan gyud ana nga experience. Di ba di man ritso no? Di man ritso. Magsugod gyud ka ana. Salamat biya sa Ginoo na kay pinaagi niya na makakaton ka sa value sa sintabo, sa piso ba. Ginagmay lagi ginansya pero lipay na ka oy. Pero kung wala na, dili nimo makatunan ang value sa gamay nga kwarta, piso, makakita kag piso sa dalan, imo ra ibaliwala, wala. Pero wa makakita sa value ana. Bayabas, di na ibaliwala nimo kay awa na value. Pero nakakita ka sa value. Dili nimo imong yung kaunon imong oy panghatag baka para mapuslan. Oy baligya baka para mahalinan kag 25 centavos. Unay usa ka butang nga nindot nga makatunan ana bisa ginagmay nga mga butang. So ayaw lang ka discourage sa mga kalisod. Kaya kung ma-discourage ka, ingon si Solomon, gamay ra ka o kusog. Dili ka saligan sa Ginoo sa dagko nga mga panalangin. Sa farming po nato, kung ma-discourage ta, wag itay mahimo. Kay kining farming, grabe ka risky biya po ni, no? Dali ra mga matay ang mga binuhi. Kay maglibog ka nga anong mga matay. Bawa kag una-una. Ay kadugayan yung muna, di na ako mamuhi ani.
O muna, no? Na-discourage naman. Kani si Jeremiah, giingnan siya sa Ginoo nga, Jeremiah, kung moreklamo ka nga makiglumba kag dagan, kiglumba kag dagan ba imong kontra tao, reklamo ka kapuya pud ana oy. Ingon ang Ginoo, unsaon man nimo sa pakiglumba og dagan, nga imong kontra kabayo? Kauna-una si Jeremiah bitaw pud no. Kung moreklamo ko nga akong kontra tao ra, unsa nakaha kung akong kontra sa lumbag dagan, kabayo na. Makaya baka nako, tao ra gani kontra nga hinay mo dagan, reklamo nako. Then gisumpayan sa Ginoo. Kung mupuyo kag balay nga nindot, safety kaayo. Safety. Dayon. Unsaon mo nimo pagpuyo sa kalibunan, mao ni oh. Sa kalibunan ba? Way klaro nga Pinoyanan. Unsaon mo nimo puyo ana, kaya ba kana nimo? Ang punto lang sa Ginoo ay kung naanad kag puyoan ang lisod nga mga lugar, kayahon gyud mo puyo ang hayahay nga lugar. Pero kung naanad ka sa hayahay, dili nimo kayahon ang mga lisod nga lugar oy. Amot sa una bitaw, ang among pila ka tuig yun nga ang akong higdaanan kanang kawayan ra ba? Kawayan, then banigan. And dagko pa yung kay buko. Wala. Kita kay ligid-ligid na. Pero grabe manghagok. Grabe hagok ba? Tulog. Pero karon bag-o na ikutson. Ay mong higda ka kawayan, di na gyud ka katulog. Kung di na mo katulog ani, kalakihan ni. Una na nang kinabuhi di ay, kay naanad na makagahiyahay. Di kung saan ni limbag-limbag, di na yung kakatulog. Kaya nangita na mo ni mong lawas o kutson. Ika nga, sakita kayo, ang bukog. Sakita, oy. Pero sa una, wala may no? Tulog mangyapon. Doon na ay mabati nga sakit, pero wala kung nauna ni mo, massage lang ni, massage. Pero tulog yapon. Ang mong lawas, nangita na o kutson, wala na. So, mo ni ang giingon sa Ginoo. Nga Jeremiah, kung naa ka diya sa hayahay kaayo nga lugar, kung saan nimong pagpuyo sa lisod nga lugar. So ang punto lang sa Ginoo ani, nga naroon na to atong kagalingon sa lisod nga butang. Muna pinaka-safe nga butang nga buhaton. Anara sa lisod nga kahimtang ang imong kinabuhi. Kung na opportunity nga hayahay, sayon ra kaya na ang paghayahay. Pero ayaw kumpiyansa diha. Ayaw kumpiyansa. Kaya basig maanad na ka ng hayahay, hindi nakakahibaloan ng lisod. Saan pagkinabuhi sa lisod. Sumala sa giingon ni Apostle Paul ba nga, I know how to be abased and I know how to be abound. Kaya balo ko unsaon pagpuyo di sa kalisod. Of course, kaya balo po ko unsaon pag kinabuhi sa hayahay. Kaya balo ko unsaon mukaon og way lami nga pagkaon, mga gulay. Mga kamuting kahoy. Inumdum jud ko sa una, mao ginay among pagkaon ba. Way laing makaon, kamuting kahoy. Ug di magaling kamuting kahoy, lubi. Hindi magaling lubi, bayabas. Dayon pag-abot na sa litson, kaya balo mo kumukaon na ng litson pod. Pero og litson ka permente, litson. Pag-abot na di kumukaon oy. Awa na. Wa man kanaanad. Dila kagkaog kamuti. Pag-abot sa ice cream, kabalo mo kumukaon na ng ice cream. Pero sila kagka-ice cream, di ko na, wa na lami. Wala, mamili na imong dila. Murag manok ya po, kana manok mamili mo din ang manok no.
Anaro ni mo lami nga pagkaon, di na mamukaon, tagaan ni mo way lami. Mamili pod. Akong buhaton karon anaro na akong manok nga way lami. Nagabo sa lami, ganahan pod sila mukaon, pero ibalik gyapon ako ng way lami kay kalas kay ng lami nok, kanang bimig kalas kayo. Bordoy ta anag sayo. Munang manok na ako kung di nahan mo kaon og way lami kani kandidato ni ihaw kay kalas og pagkaon. Pero katong mukaon bisag kun sa akong ihatag dugay kay mamatay. Kayahay ka ito kay ganahan kay ko ba maglantaw bisag kun sa akong ihatag grabe excited kaayo mukaon. So walay reklamuhay, kung sa itong gipuy-an karon. Reklamo ba mo ana? Muna makatulog og payag, makahinumdum ko sa kaagi ba, ninduta kay ni kinabuhi. Oy mao na akong kaagi gyud. Nindot gyud nga maanad ka lang ang kinabuhi. So mga ginagmay nga buluhaton, di ita magtinapulan. Kay unsaon man nato paglambo sa atong kinabuhi kung magtinapulan ta. Ginagmay nga buluhaton. Ultimo ganing pagbakod nato di ta kapilo sa atong habol. Ambot na lang. Saon pagkasinso ang kinabuhi nga mismo habol moskitero di makahipos. Ana lang ang mga butang ginagmay ra man ta na pero ingon ang Proverbs mao na basihanan sa Ginoo tan-awon sa Ginoo ba. Aning tawhana di gyud nako ni piyalan og panalangin tanawa o. Wa gyud nakahugas gani siyang kinan-an. Ang iya mga silupin wa gyud gihipos. Lain mo ipahipuson. Kung ang Ginoo maglantaw nimo saon na lang ka sa Ginoo. Saon ka kapagpiyal sa Ginoo sa panalangin. Nga dinagmay nga butang di man ka kasaligan. Si Rosalie na siya gi-share nga dito sa Taiwan pag panarbaho niya, ang iyang diskubrian sa mga successful nga mga tao dito, kanang ginagmay nga mga butang, dili nila ibaliwala. Ang ilang manager, mo imang limpyo sa ilahang area, dili na mo nawag janitor, hali, siligi ra guning kwan diri. Dili na yung nana ilang manager. Kung unsa iyang gihugawan diya, iyan ang limpyuhan. Apilon pa niya limpyo ng uban. Liman ka na nga successful na nga mga tao ha. Ano man kay mao na ilang attitude, mao nang nahimong successful sila. Sa attitude nila ba ginagmay nga mga butang. Kugihan gyud no, kugihan. Ginagmay lang gud nga mga butang. Di na magsalig sa uban. Muna nga nindot kani nga mensahe. Proverbs 24 verse 10. If you faint in the day of adversity, your strength is small. So, unsaon nato nga mudako ang atong kusog. Dili gamay ang atong kusog, dili ta mo surrender sa mga gagmay nga mga kalisod. Mura gini, minsaya ni. Di ta mo reklamo. Huwag reklamuhay. Number 2, sa 24 verse 16, kaya ang usa ka tawo nga matarong mapukan sa makapito ug mubangon pag-usab apan ang dautan ginalaglag pinaagi sa pagkaalaot. So ang ikaduha aron malig-on nga mudako ang atong kusog sa panahon nga kita mahagba mubangon mubakod ta o magpadayon. Wa magi perfect nato, kita magitanan mapakyas tatanan ma-failure. Pero ang bugtong butang nga buhaton nato, mubakod kita kay mao na giingon diri sa Bible. Mubakod, mupadayon. Ang tao matarong mahagba, mubakod, mupadayon. Kita iisip maguta sa Ginoo nga mga matarong, mga luwas. Mga luwas na ta. No. Lahi ta kay sa mga unbeliever. O mao ni ang common nga mga kinaiya gyud sa mga tao nga
kanang successful ba sa kinabuhi. Kanang ang pagkahagba dili nila isipon nga mao na toy katapusan sa tanan. Kung dili ilahang himuon nga lesson sa kinabuhi nga sila makakat-on. Si Solomon, kung sa gingon ni Solomon, mag-learn kuno ta sa mga spiders, sa mga lawa-lawa. Mag-learn ta sa lawa-lawa. Kay kanang lawa-lawa man god bisag unsaon nimo na og bungkag ang iyang balay, unsa may iyang buhaton pagka taod-taod. Magbuhat ta pud balay. Surrender na lang ka diha. Ang lawa-lawa di gyud na mo surrender og buhat og balay. Ginakapuyan ba kapuyan ni sumukan ning tawhana ay bungkag kong balay dili na. Magbuhat gina siya og balay gihapon. Muna akong advice inyo patiya ginang lawa-lawa. Ako na sa una maluoy mo ko lawa-lawa. Pero gikapoy na mo kog nilimpyo gyud. Patyo na akong lawa-lawa. Kuhaon ako ipakaon akong manok. Wala na balay lawa-lawa. Pero atong lang lesson ma-learn ba nga grabe no bago pa kay bungkag na ako di mo discourage. Maka-recover mo dayon. Resilient ang term na sa kalibutan. Resilient. Sa kanang resilient subutan na nga bisan daghamang kalisod. Mga bagyo, mga katalagmas, kinabuhi, giagian pero nakasugakod gihapon. Nakabakod gihapon. So ang success din sa kinabuhi mao ni sumala sa lesson nga atong ma-learn ning lawa-lawa nga kanang bisag natay failure makabakod gihapon ta ba pero kabuhat gihapon ta sa mga butang nga atong ginabuhat ug utro. Mao na success sa kinabuhi. Kahimo gyapon kag utro. Bisa na failure ka. Mo sab sa pag-alagad sa Ginoo sa kung kabuhat ka og sala dautan pareha ni David ba mangayo pasaylo sa Ginoo kay mo balik sa pag-alagad sa Ginoo. Ang uban kay adi na ko mosimba oy kay makasala kay ko. Dili mao. Digin mao na nga rason. Dili ngay kag pasaylo sa Ginoo mo simba mo balik mo simba mo padayon pag simba mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Si Pedro mao pa na kang Pedro namakak si Pedro si David adultery to siya si Pedro iya gyung gideny ang Ginoo mingon siya nga wala ko kaila anang tawhana giingnan niyang Ginoo pero nangay isig pasaylo ni bakod siya. Si Apostol Pablo grabe niyang siguro sa tawhanon nga pagkasulti, discourage siya kay sa iyang pagwali sa mga balita, gipriso siya. Iwan siyang piniriso. Apan, example si Pablo sa pagka-resilient. Kay dali ra ka naka-recover ba? Bisag naara si Espiritu Juan, wala siya kagawas dahil naka-recover din siya nga paspas ang iyang una-una nga nakaingon nga nagikatuyuan ang Ginoo gyapon ani. Bisan na priso ko. Ayang gibuhat dito sa prisuan, nagwali siya sa maayong balita. Mga pinariso, walihan, ang gwardiya walihan. Dito sa Acts 16, ang gwardiya naluwas. Dayon sa dihang mga gwardiya nga sundalo padulong siya sa Roma, puli-puli man na tag-upat ka sundalo, dayon relibo-relibo kada 6 ka oras. Ato pa 24 oras daghan kay sundalo nga ma-expose ni Pablo. Salamat gyud sa Ginoo ato kay opportunity nga makawali sa maayong balita nga ato sa mga sundalo. Lain-lain pag yun kada 6 ka oras. Mas daghan iyang nawalihan gyapon. Ug iisip niya tong tanan nga katong sa kalibutanon failure to sa kinabuhi. Pero na-change dayon iyang perspective. Iisip niya to niya nga pagbako dayon. Dahil pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Iisip niya to nga panalangin.
katong silang Agrippa, Festus, mga judge, nawalihan pa niya. Aliman ka ana, kung kita ana, maglisod ta og recover ba? Lisod ta og recover ana. Inumdum ko ni Pastor Kobe ba des Maranding. Ito bitang naikaw sa nga kuyog mi sa iyaha kami duwang Pastor Jerry. Padulong siya sa Isindi ato. Isindi. Di naplatan siya sa sakyanan ba? Platan. Naplatan siya sa sakyanan. Padulong na sa kanang mingaw nga lugar. Amo lang giobserbahan sa iyahang reaksyon. Murag baliwala raman sa iyaha. No? Murag baliwala ra na platan ba? Kuan siya kanang nanawag ra og rescue man to sa iyang kauban, rescue. Yung pagkahuman dito, samtang na naglingkod-lingkod siya dito, kada taong na muagi dito, iyang sira sa kaluwasan, muagi sa dalan ba? Hasta iyang asawa, si Rowena Kobe, ang mga babae, dito siyang asawa, ang mga lalaki sa iya ha. Kaya nga magiging Pastor Jerry, grabe ni tawa na oh. Bisag na platan, kita ni, kapoy na kaya itong una-una ni, pangalot na taan ni, saon na ito ni itong biyahe ron. Ang tibag ilis ron, panington tagagot ani, pero relax ra mo kaayo. Sige gyapo pang nangyaw, hangtod nga, tigpamuhi na sa mga estudyante. Daghan na yung kaayo. Di na niya matabang, gitapok niya tanang estudyante. Hali, tapok. Giwalihan sa niya daan, ayan niya, gipalahos. Nahimong example nga, imbis nga, isipon na to nga failure na, kapakyasan eh. Pero, nahimo na yung panalangin gyapon. Kinabuhi. Kasulay na ba mo anak? Na ba yung nana ng mga panghitabo sa inyo kinabuhi? Nga daw failure pero na turn into blessing. Kay naday katuyuan ng Ginoo. So failure mubakod ta. Kaya sa mga failure pod napoy ma-learn yun nato nga mga leksyon na nas kinabuhi. Agree ba mo na? Muna sa mga failure, diha gyud ang time nga grabe ang learning nato. Kung tuon gyud ta nganong naunsa o unsaon nga di na mautro, kana gyud no kana nga learning ba? Unsaon nga di na ni mautro ni nga failure sa kinabuhi nako. Mag-amping na gyud ko sunod. Nga di na ni mautro. Ako experience na ako na, no, bata pa ko, ihikap na ako ng kuwan baka ng tangan nagbumbilya ba. Pag-ihikap na ako, grabe kurinti. Tungod ato, nakakat-on ko. Na di na yung day ko muhikap ana. Karon bisan pag wagi saksak wire, bisan pag wagi saksak di ko muhikap. Unless nga ma-verify gyud ako nga wa gyud ay gisaksak. No? Kay sigo ko kubi-kubi. Karon before ko muhikap, kadaghan ako i-verify. Okay? Wala gyud ay gisaksak ni. Kay naka-learn ako sa akong kinabuhi ana. Mapait gyud ay. So mga failure no nga atong na encounter mag-learn tag lesson ana dahil mubakod ta, no? Mubakod ta. O magpadayon. Kung nahulog ka sa sala, mag-learn kag lesson. Anong nahulog mo ko sa sala ato? Natintal ko ato. Anong natintal mo ko? Nagpaduol ko sa tentasyon. Sukad karon, di na ko magpaduol sa tentasyon. Magpalayo na ko, permi. Diba? Dako kayo nga learning, oy. Siyaro po dog. Kahuman, natintal na po ka. Natintal na po ka doon. Katulo. Wala, yun ka nagkat-on, anak. Magkat-on.
ma-apply nato ni nga prinsipyo gyud sa bisag asa no nga bisag sa trabaho nato. Kung sa trabaho observant ka sa mga hinungdan nganong failure ka, kung sa mga rason, makakat-on ka aron di na mautro. O ganahan po imong bossing nimo ana. Sa negosyo, maura gyapon no, sa negosyo ba? Nganong na failure, kung sa hinungdan, paano mo gina i-trace gyud nimo? Kung sa hinungdan, mo din hinungdan. Basta makontrol lang nato ang hinungdan, atong i-avoid. Pero na may mga hinungdan sa failure nga di nato makontrol no kanang pagbuot na gyud sa Ginoo ba. Financial failure out of control nato pagbuot na gyud sa Ginoo. Kana wala gitay mahimo ana, dawaton lang gyud nato na. Pero way rason nga di puta mo bakod. Mubakod ta. Mo na ingon kaya kung sa ka matarong nga tawo mapukan sa makapito o mubangon pag-usab. Huwag ang dautan ginalaglag pinaagis kalautan. So ang mga dautan siyempre dinang bangon malaglag na sila padayon sa pagkalaglag. Ang rason nga mo bangon ta tungod kay natay Ginoo. Ingon ang Ginoo sa Ephesians 6:10 sa katapusan mga igsuon ko magmalig-on kamo diha sa Ginoo og sa gahom sa iyang kusog. Natay Ginoo nga mutabang nato sa kalibutan pa na moingon sila nga mointag ang ligid sa kapalaran mutuyok na pod pabor nako kalibutan ano. Kapalaran mo ginailaha wheel of fortune pero kita naay Ginoo sigurado nga mutabang nato ingon diri magmalig-on ta diya sa kusog sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo. Sa kusog sa iyang gahom. Pinapagid sa verse 14. Manindog kamo nga binaksan ang inyong hawak sa kamatuoran. So sa atong pagtindog, mahagba tanong sa atong pagtindog. Kuan na ta karon? Nanatay armor. Ang atong bakos, ingon nga armor bakos kamatuoran. O kana nga kamatuoran mga igsuon mo na atong gibarugan mo na di mo usab nga realidad kining kamatuoran sa pulong sa Ginoo unsay gisulti sa Ginoo mahitungod nato ano ba nga kamatuoran nga kita anak ta sa Ginoo kana nga kamatuoran mo na atong ibakos nga hugot kaayo. We are God's children. Dayon, puno tas panalangin. Diba kung ano nag-ingon ni Pablo sa Ephesians? God has blessed us with all spiritual blessings. Ano, kamatuoran na. Dayon sa pagyod, sinuloban sa kutumaya sa pagamatarong. Breastplate of righteousness. Sa atong pagbakod na atay, breastplate of righteousness. I-apply nato ang pagamatarong nga hinatag sa Ginoo kay kita manggod nga luwas na matarong na ta sa iyang atubangan sa atong standing. And ikaduha atong i-apply kana nga pagamatarong sa atubangan sa mga tao. Muni ang hinagiban nato pagkamatarong pagkinabuhi nga matarong ikinabuhi ang hinatag sa Ginoo nga pagkamatarong nga niya kanato. Kinabuhi lang. Bakod. Uban sa pagkinabuhi nga matarong. Dayon ang mga tiil. Suluban sa saman. Suluban sa pagtagana sa maayong balita sa pagigdait. Pasabot ani naatay hinagiban nga isulob sa tiil nga mao ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita. Sa ato nagisulti kanina nga bisan sa kalisod, bisan nagkalisod-lisod ta, nagkalanrakas na itong kinabuhi, pero makashare gihapon ta sa maayong balita. Amen? Share gihapon ta. Dili na rason nga di ta makashare.
na rason ni kaulaw nato nga lisod ang atong kinabuhi, di ta mo share. Salamat sa Ginoo biya kita diri bisan apiki gyud ang atong kahimtang sa VCA. Kung sahay maulaw ta ba kay tan-aw ko sa mga ginikanan, ipaningot, iigang, o apiki ang atong lugar, pero ang atong kalipay ka naka-share gihapon ta nila sa kaluwasan. Mo ni dako nga panalangin. Kauna-una po do mangita po mo gayahay nga lugar, adto po mo dito. Di po mi mamugos diri. Okay. Pero nagpray gyud ta nga makompleto ni atong lugar, ihatag sa Ginoo ba ang atong ikinahanglan. Pray ta, pero di na rason nga wa paghihatag sa Ginoo di ta mo share sa mga balita oy. Halaga lisod-lisod pa ta karon. Nyawa nato na sila sa kaluwasan, mo ni ang hinagiba nato, giingon ni Apostol Pablo. Napagilay hinagiban sa verse 16. Kalasag sa pagtuo sa atong pagbakod gikan sa paghahagba na dapat natay taming aron di na ta mauturuhan ang hagba ba. Ang atong taming mao atong pagtuo. Nga natay pagtuo nga dunay Dios nga mutabang nato. Dios nga gamhanan. Dios nga kusgan og makatabang gyud nato sa tanan natong mga kalisod. Muna atong gituuhan. Nga wala na tay pagduwa-duwa kay kung duwa-duwa hagba gyapon ta. Walay duwa-duwa sa Ginoo. Dugang sa tanan mo ni no sa kalasag sa pagtuo. Dayon sa verse 17, og dawatan ninyo ang salukot sa kaluwasan, helmet of salvation, nga sa atong pagbarog gikan sa pagkahagba natay helmet nga maong kaluwasan nga kasiguruhan nga unsay mahitabo nato diri sa kalibutan luwas gyud ta, langit ta padulong. Mao na atong advantage ng mga Kristohanon. Wala pa ang gubat pero daog na ta. Wa pa kabuto ang atong pistola pero igo na atong kontradaan kaya ang atong kaluwasan sigurado na. Helmet of salvation. Dayon napagyud ang espada nga maong espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Ginoo. Mao ni mga igsoon natong gamiton atong kinabuhi. Mga kalisdanan, mahagba man tas kalisdanan, pero barog. Ang pulong sa Ginoo kanunay basaha. Ang Ginoo mohatag nimo kaalam pinaagi niini. Kumpleto ang pulong sa Ginoo mohatag nimo giya sa imong kinabuhi. Ayaw baliwala ang pulong sa Ginoo. Nung muhatag kag panahon, matag adlaw, hatagan nimo panahon ang pulong sa Ginoo. So mo ni ang atong tema karon. If you faint in the day of adversity, your strength is small. Kung mo surrender ka sa kalisod, gamay nga kalisod, gamay ra gyud mo ang kusog. Kung saon nga magpalig-on ta sa atong kusog, saon nga madungagan pa ang atong kalig-on, dili ta mo surrender, no? Dili ta mo complain sa gagmay nga mga kalisod. Ay kung mahagba man ta, mubakod ta, mubakod. Dili ta mo pabilin diha kung asa ta nahagba, dili mubakod ta. No, kita mga Pilipino, mao mo gini ato ang national animal. Mao gini ang best nga nag-describe nato diri sa Pilipinas. Kay orag mo ni ang hayop nga dili-dali mo surrender sa kainit. Kay mao ni atong lugar. Init man kung ang mga Amerikano diri pa, di sila ganahan mo trabaho pod oy kay perting inita biya. Kung baylo pa lang kita na sa Amerika, ganahan kita mo trabaho kay kalamian na mo trabaho ng landong. Kalami kay tanom, idaro ng landong. Huwag kapoy. O sila diri, perting kapuya.
Pero salamat sa Ginoo kay makasugako na ta sa mga kakapoy sa kinabuhi. Importante nga di ta mo reklamo sa mga ginagmay nga mga butang ha. Mga estudyante, remind ako ninyo, padayon mo eskwela ay surrender sa mga inyong ma-encounter nga problema diya sa pag-eskwela. Kung mabagsak mo, padayon lang gyapon. Ang uban, mabagsak kay, wala naman. Maghikog kay 76 kunong grado. Grabe, 76, hikog naman. Ano sa to? 70 ba to? Ang samsang klase ng bataan na. Kaya, mo lagi na. Mo lagi ingon sa Proverbs nga, gamay ra kayo ang imong utok. Graduhan lang si 20, maghikog na ka. Nagabot nimo sa, nagatubang nimo sa Ginoo. Ngano na makadredong, nagahikog ko Ginoo kay si 20 akong grado. Kaluoy mo, grason, ay. Kagamay, bali mo utok ng bataa ka. Sabaan pa kasi Ginoo dito. Mura na yung rason. Huwag kayo ng uban nga 60, huwag kayo ni undang. Pabaga kaya pag eskwela. Amo mo siya tayo mo surrender na ay kay ako niagi kog tudlo ha. Ay kog tudlo. Among teknik mga maestro, gulaton ginamo na estudyante first grading tagaan mo nag 70 para mahadlok ba. Huy kay awan si 20 magtinaron ako mao ginay saywar ana daan ang uban kay maghikog man dayon. Gigulat ra na pero ang tinuod na papasaron gyapon kay nigabos final kung bagsakon kasabaan gyapon maestros principal. Ano na bagsak man na dagang istorya oy papasaron na tanan. Samok. Gulat-gulat ra ko na sa unang mga estudyante dayon gamay ra kayo surrender dayon. Padayon pag eskwela. Kaya napay mas lisod ana nigabot nimo college, di ba day no? Mas lisod pa. Nag-graduate nimo college, mas samot ka lisod sa or pagpangitag trabaho. Kapoy kinang tambay din professional kapoy. Unay realidad sa kinabuhi, magka-increase ang kalisod din taon oy. Magka-increase. Di gina magagamay ang kalisod sa kinabuhi. If you faint in the day of adversity, your strength is small. Pray ta. Salamat sa Ginoo sa imong pulong, salamat sa prinsipyo nga among kinabuhi, panalangin ning taon kag-usa. Natugyan kanimo tanan bisan pa pudayon nining bulaton. In Jesus name. Amen. Itong ko tong offering then kanta ta ni cheerful giving song. Lord, the master of my soul, yielding my will to give my offering, forsaking self to follow your command, and obey you, Lord, and obey you, Lord. I honor you, my King, my deliverer. Cross your born, your blood and eternal life. Accept my gift to lift your name up to the world. It is increase. I honor you. My loving Father, thank you for the things you do. The love you showed, your grace and your mercy too. I offer you the first fruits of my labors. Thank you, Lord. Thank you. I worship you, my God, O Lord, I praise you. I magnify your
name express my love for you. With my life and all my sacrifice for you, I worship you, Lord. I worship. Nindog tanan to ang iyong Brad Jojo sa pagtakop sa panimbahon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy
God bless everyone.